ating mga ugali. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? So dapat hindi nagbabago ang kababaan ng loob natin. Amen? Kasi ang kababaan ng loob, natutuwa din si Lord yan. Okay, dito po ako mag-last sa dalawang verse. Sa verse, basahin ko lang ang verse 34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na, at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. So, prayer na siya, praise God. Habang nagsasalita si Jesus, may ilang taong dumating. Ito kay Jairo na to. Dumating. Mula sa bahay ni Jairo, patay na po ang inyong anak. Grabe. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. So dito na po yung pasok sa istorya ni Jairo, no? Dito lang istorya niya sa verse 35. So marami naman mga nagbulong-bulong, sabi niya, ano pang gagawin niyo doon? Patay na ang anak mo. Sabi niya gano'n, patay na ang anak mo. Okay, sa verse 35 yon. Ano nangyari sa verse 36? Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang. Sinabi niya kay Jairo sa tatay, no? Okay, narinig niya. Nung narinig niya, at narinig din ni Christ, sabi kagad ni Christ sa kanya, yung narinig mo sa kanila, napatay na yung anak mo. Pero ang sinabi ni Christ dito, ngunit, nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, mananampalataya ka lamang. Alam niyo ba kung minsan ang nagpapahina ng pananampalataya natin, mismo yung katabi mo, mismo yung kapitbahay mo. Hello? Amen? Mismo kung minsan kapatid mo pa ang hihila sa'yo na ikaw naglilingkod sa Diyos. Nakita niyo po? Yun ang umihila sa atin kung minsan. Pero kadikit ni Jairo si Christ. Tingnan mong toro Okay, magkadikit sila, magkasama sila ano nangyari? Sabi ni Christ kay Jairo, huwag kang matakot. Ano nangyari? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mananampalataya ka lamang. Ang busis ng tao sa labas, iba kaysa busis o tinig ng Diyos. Ang tinig sa labas, puro destroy ang buhay. Kapag naririnig mo yung mga taong wala sa Diyos, wala kang may babapulot para lumakas ka. Pero sa salita ng Diyos, at ngayong gabing ito, ini-encourage ka ng salita ng Diyos, na huwag kang matakot, huwag kang kakabahan sa lahat ng iyong ginagawa, basta kasama mo ang Diyos at naniniwala ka sa Diyos, huwag kang matakot, huwag kang kakabahan, dahil si Lord ay walang imposible. Palapakan natin ang Panginoon. Ano nangyari ito? Narinig. Sabi niya, patay na, bakit pupunta pa po kayo doon? Wala nang mangyari. Okay, verse 37, at hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao. Kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at John. Kasi itong mga tao ito walang pananampalataya. Ay sige, dyan na muna kayo. Okay? Dyan na muna kayo. Ano nangyari dito? Okay, verse 38. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nag-iiyakan. Okay? At ano nangyayari? Nananaghoy. Pagpasok niya, ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagkakaingay? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Grabe yung power ng pananampalataya talaga Patay na, pero binuhay pa ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Pero depende sa iyong pananampalataya yon. Amen ba yun? Amen. Okay. Ano ang gusto mong bubuhayin ni Lord sa buhay mo? Yan. Anong gusto mong Okay? Patay. Ano bang mayroong patay? Patay ang financial natin. Patay ang business natin. Patay lahat. Huwag kang mag-alala. Kayang buhayin ng Diyos yan. Amen. Financial, spiritual, physical, mananampalataya ka sa Diyos. Huwag kang matakot. Mayroon pong mangyayaring